Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Mag-treasure hunting guide tayo ngayon, pang number 9, para na rin madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. At ang ibabahagi ko sa inyo, itong bato na nakuha namin sa ilalim, halos nasa 10 meters ang lalim. Klaro yung pagka-engrave niya, magkabilaan. Panoorin muna natin ang maiksing video na ito mga katiits. Pero ganun pa man, hindi rin basta-basta tayo makakita ng ganitong klaseng mga sign, lalo na't mahigit 5 meters, kahit palagay natin mga 2 meters pa down or sa ilalim. Hindi tayo basta-basta makita ng mga man-made sign na tulad nito kung hindi tama ang mga hukay natin. Ayan o, klaro ang pagka-engrave niyan mga katiits. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano namin ito nakuha at ano ang ibig sabihin ng mga sign na ito na naka-engrave. Klaro talaga siya sa maliit na bato, at bibigyan ko rin kayo ng idea nang sa ganon madagdagan ang inyong kaalaman. Ulitin ulit pagdating sa pagti-treasure hunting. Klaro talaga. Sus. Pero may ano ito eh, may kaakibat na panganib pag ganitong klaseng mga sign na dalawang guhit. Mamaya, ibabahagi ko pa rin sa inyo mga katiits. Ang kapal niya halos wala pang 1 pulgada. Mga 2 cm lang ito eh. Yan o. Kapal niya. Pero hindi sila pantay. Okay, simulan na natin. Ganito yan mga sir at madam. Dito muna tayo sa magandang plastada. Asan na yung pinakamaganda nito? Ayun. Yung klaro talaga siya. Ayan. Ang ibig sabihin, number 1, dito muna tayo sa engrave. Number 1, kung saan naka-engrave ang batong ito. Kahit sino naman mga katiits, tuwang-tuwa talaga pag makakita ng ganitong klaseng mga engraving na klaro. Ito talagang uunahing basahin ninyo or natin dahil man-made talaga ito eh, bihirang mga sign. Number 1, ang ibig sabihin, combination meaning niya ay may tunnel. Dali natin. Na nakaabang sa ilalim. Base sa pagka-tunnel niya, ito yung mga sign ng obstacle tunnel, yung mga ganyan. Ibig sabihin itong, ibalik muna natin ibig sabihin yan, maluwag pa, kasi mapapansin natin, ito unang buka, maluwag. Pagdating sa ilalim, pakipot ng pakipot yan, hanggang sa pinakadulo, makipot na. Pero tunnel ang tinutukoy or ibig sabihin ng sign na ito. At itong nagka-counter na pagka-engrave, itong naka-counter sa kanya. Ayan, naka-counter sa kanya. Tanggalin na natin. Yung naka-counter na 3. Yan yung mga cross intersection. O di kaya yan yung mga barrier na nakaharang sa ilalim ng tunnel. Yung tipong may lock ang entrance, tinabunan o may harang. O di kaya may mga trap nandyan sa linya na yan. Ulitin natin para maintindihan yung maigi. Kasi pag hindi natin klaruhin ito, hindi rin ninyo. Simula dito, malaking bunganga. Malaki pa yan. Pagdating sa unahan, mapapansin natin yung pagka-engrave niya. Lumiit hanggang sa dulo. Lumiit ng lumiit. Yan, medyo malaki-laki. Galing dito, papunta dyan. Pagdating sa dulo, lumiit na. Ngayon, itong intersection niya, unang harang, mahaba. Pangalawang harang, medyo maliit. Pangatlo, maliit na. Ang ibig sabihin yan, nandyan yung mga lock ng portal, mga trap, nandyan. Sa layer na yan. Subalit, kung sisipatin natin maigi, tanggalin natin. May 2 dot. Ang dot na ito, 1, 2. Ito yung reference location ng target sa ilalim, kung saan sinasabi niya itong
obstacle tunnel. Simula sa dito sa area na ito, malaki, medyo maliit, pakipot ng pakipot. Yan. At ang haba ng tunnel na ito, number 2. Ito yung target niya. Target location, yung dalawang dot na yan. Yan yung number 2 natin. At ang pang number 3 natin, matatamaan ang tunnel na ito or masusukat ang tunnel na ito simula sa distansya na yan. Yan, simula dyan. Tanggalin natin. Manap tayo ng ibang kulay para hindi tayo malito mga katids. Simula dito sa dulo ng guhit niya. Ito yung pinakadulo ng guhit niya, dyan at saka dyan. Pag makatagpo kayo ng ganitong klase na halatadong parang stone map na talaga sa ilalim, layout ng tunnel sa ilalim, pwede niyo yung sukatin. Ang distansya na yan, isang halimbawa, ito, yan, 4, palagi nating 5 yarda, 5 yards, 15 feet. Ang sinasabi ng haba ng tunnel na ito, sa 15 feet na yan, medyo malayo din yan. Nandyan sa gilid, short tunnel pala ito dahil ang target na sinasabi niya, ito, nasa gilid lang, kung matamaan ang tunnel na ito. Pero ganun pa man, kung ibase natin sa sukat nito, matatamaan siya sa lapad dito mga sukatan yung mga tits. Simula sa sign na nakuha na ito sa ilalim. Mag-down pa kami ng, pero pinahistop ko ito eh. Stop operation ito eh dahil may trap. Ayan o, ayan o. Nasa 2 sentimetro ito. Sentimeter to sentimeter. 6 feet. Kasi 1 sentimeter. 1 cm equals 1 yard. 1 yarda. Ngayon, ang haba nito nasa 2 centimeter. Ibig sabihin, nasa 2 yard or 2 yards, 2 yarda. Simula sa sign na ito, simula sa batong ito, saan siya nakuha namin, nandoon ang tinutukoy niyang tunnel sa ilalim. Pero ganun pa man, patuloy natin. Pagdating naman sa kabilang side ito, hindi ko rin inakala. Kasi pag down namin sa ilalim mga katiits, nangamoy talaga ang poison. Grabe ang poison dahil layer by layer ang takip nito eh. Parang skyflex layer na matigas. Matagal na project ito mga katiits. Luzon area din ito. Tinabi ko lang ang sign na ito kasi pagdating ng panahon, maibabahagi ko sa mga ibang katiits ang mga idea kung ano ang dapat gagawin pag nakatama ng ganitong klaseng sign. Isang butas na ito halos nasa 1 pulgada, 2 cm ang lalim niya. At ang ito, isa naman halos 2 cm and a half dito mga tits. Kasi ito nasa wala pang 1 cm eh, 3/4 ata or 1/2. Ito mababaw. Pero ganun pa man, nagtutukoy ito ng may trap na panganib base dito sa guhit nila. Itong guhit na ito mga katitso. Yan, butas plus butas at 1 guhit. Yan. Ang ibig sabihin nito ay may trap na nakaabang sa ilalim at poison. Short distance. Itong guhit na ito na pantay. Kasi hindi naman siya malaking bato kaya small size siya, malapitan talaga ito, short distance. Tapos may sinasabi siyang malapit talaga dahil mababaw ito, wala pa itong 1 cm na butas. Yun na yung natagpuan namin pag down namin sa ilalim. Wala pa mga tupit mga katits ng grabing poison talaga sa layer ng malambot kasi nakatama kami sa malambot na layer sa ilalim. Simula dito nung nakuha ito, halos mga 1 feet and a half, biglang lumambot.
parang kumunoy, doon ang hukay namin halos kahit nasa taas, parang nilalangaw talaga, sobrang baho. Kaya nag-stop kami noon. May tubig rin. Pinapawan muna namin ng tubig, sabay limas. At mayroon pang isang butas dito. Nakaabang pa rin ito mga katids. Ganun pa man, dito pa lang kami sa isang butas na ito. Hindi pa na talaga namin natamaan yung tunnel dahil mga 4 feet and a half lang na down namin simula sa batong nakuha na ito. Dapat sana 6 feet, 2 meters sana. Na-stop na kami, hindi kaya talaga ng bantero dahil kahit kamay nila o mga balat nila sa paa nagkaroon ng yung parang sugat-sugat. Sa Bisaya pa, lata or kinakain ng bakterya. Pagdating ng gabi, sobrang kati. Tapos nagkasugat-sugat, ilang araw nanana yung mga paa nila. Kaya na-stop kami sa project na ito. Kaya delikado talaga ito mga katids. Pag ganitong sign ang maka-encounter ninyo, iwasan ninyo kahit klaro pa ang sign na tinutukoy niyang may tunnel sa ilalim. Duda ko kasi ganito ang structural design niya sa ilalim. Iliguhit natin mga katids para maintindihan ninyo. Ito yung hukay namin. Gumawa tayo ng design. Ito yung top view, down. Ngayon, ang batong ito, dito namin nakuha siya sa lalim ng 29 feet. Halos nasa 9.5 meters. Yan. Nakadown lang kami ng konti sa layer na ito. Yan. Kasi yung layer na yan, medyo matigas pa talaga mga katids. Kung saan siya nakuha. Yan, layer by layer. Pagdating sa ilalim, kasunod niya, diyan banda. Pero may tubig na siya. Diyan banda. Skyflex layer siya eh. Biglang nagkaroon na ng kumunoy sa ilalim dito sa down na to. Yan. Ang kumunoy na ito, malambot. Pag nalalagyan ng tubig sa ilalim, sobrang kati nito mga katids. Yung layer na yan, yung kulay blue na ginawa kong example. Sobrang kati niyan. Kawawa yung abantero. Kaya simula sa batong ito, kung saan namin siya nakuha, wala pa atang 5 feet, mga 4 feet lang yun. 4 feet and a half, o di kaya 4 feet. Hindi pa talaga namin nasaid kung saan ang target. Ang pinakaibabaw ng tunnel o kaya portal niya nandito sa 2 meters. Yan. May harang na trap itong pula na ito. Sample. Narangan ng kumunoy. Hindi pa talaga namin na down ang 2 meters na yan para mabutas ang pinakabubong or kisame ng tunnel. Na-stop na kami mga katids. Hindi talaga kinaya ng mga abantero dyan sa layer na yun sa baba. Kaya charge to experience na lang ang project na ito. Dahil ang financier namin nun, decoder lang naman ako eh. Akong tagaturo ng target. Wala na siyang sapat na financing para makapambili ng gamit. At yung area na yon, medyo kailangan ng generator malayo sa kuryente dahil nasa bundok yon. Kung kailangan ng wire yon, medyo mahaba-haba talaga, malayo yung pagkukunan. At mabubulabog kami bakit nagkaroon ng wire doon sa taas ng bundok. Yan ang masasabi ko dito sa sign na ito mga katids. Okay, sana may nakuha kayong mga simpleng idea para may-apply ninyo sa mga area ninyo kung may makakuha kayo ng ganyang klaseng sign. At doon sa kabilang side na tunnel, obstacle tunnel. Malipit-lapit na talaga sana ito eh. Okay, thank you and God bless sa inyong lahat mga katids.